Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang araw po muli ng Huwebes, January 27. Sa bawat isa po na atin pong kaibigan, kapatiran, kakilala, na patuloy pong sumusubaybay sa programang itong Cheer Up, The Word Works program. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong topic ng The Power of Your Mind. Nasa point 4 na po tayo ngayon. At ang atin pong pinaka-topic o pinaka-punto sa atin pong pag-aaral na ito ng point 4 o part 4 ng atin pong Power of Your Mind is protect your mind. Okay? So, bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, muli, Panginoon, amin pong ipinagpapasalamat ang araw na ito ng Huwebes na ipinahintulot mo po na magkaharap-harap po muli kami upang ang pag-aaral po ng iyong buhay at banal na salita tungkol, Panginoon, sa power of our mind na pinauunawa mo sa amin ay muli pong mabigyang daan sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay patuloy po naming maintindihan ano nga po ba ang mga sinabi mo patungkol po dito. Salamat aming Ama sa iyong buhay at banal na salita na patuloy na magtatrabaho sa amin. Sabi nga po ng Ephesians chapter 3 verse 20, you are able to do exceeding abundantly above all that we ask or even think, according to your power that is worketh within us. Kung ang salita mo na siya mong kapangyarihan ay kumikilos, nagtatrabaho sa aming mga puso, sapagkat yun ang nadinig ng aming isip, bumagsak sa aming puso, at mula sa aming mga puso, ito'y pinanaligan at kinontrol muli ang aming isipan. Ito po, Panginoon, ay magkakapag-deliver ang higit pa sa kaya naming hingin at kaya naming isipin. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoong Kristo, sa iyong pag-ibig sa amin, sa pag-aalay mo ng buhay mo para sa amin. At dahil po rito, sabi mo nga, you can cheer up because I have overcome the world. Thank you, Lord. At ito'y natalo mo para sa amin, Panginoon. Thank you, Holy Spirit of God, sa anointing to understand the Word of God. Thank you, Holy Spirit, na ang bawat katotohanan ng salita ng Diyos na dadaling mo po sa amin ay tunay ng titimo sa aming mga puso. Papasok sa aming mga puso at siyang tunay na magaganap sa amin sa magitan mo, sa magitan ng pagkilos mo, banal na Espiritu ng Diyos. Salamat po. Father, we give you praise, glory and honor. In Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. Amen and Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Mga kaibigan, kapatid, kapwa mananampalataya, at mga lingkod po ng Diyos na ating pong mga kaibigan, na ating pong kaharap ngayon. Yung pong mga kaibigan nating manggagawa din dyan, na palit-palitan tayong nagpapanuuran ng ating ng paggamit ng Diyos sa atin. Kung kayo nakatune din ngayon, thank you very much. You are blessed. At sa atin pong lahat ng kaibigan na walang sawa po na sumusubaybay ng gawaing ito, Cheer Up, the Word Works program. Nais ko po muling ipaalala sa inyo na napakahalaga po ng laman ng ating isipan. Nung nakaraan po ay pinag-aralan po natin yung about our mind. Ano ba ang nagagawa ng laman ng ating isipan? Ito po'y very powerful. Sabi nga natin, anuman ang dumaan, anuman ang dumating sa ating pangyayari sa ating buhay, anuman yan,
yan hindi talaga bumibilang eh. Kung alam mo ang tama at dapat gawin at kung tama ang laman ng iyong isipan, anuman ang negative na mangyari, hindi ka kayang ibagsak nito kung tama. Amen? Pero kinakailangan po nating bantayan ang atin pong isipan. Kaya nga ito po ang ating point 4 is protect your mind. Bigyan po muna simpleng definition ng mind. Simple. Ayon po sa akin pong nabuo. Sa pag-aaral ko po ng salita ng Diyos ay nakita ko po na ang isipan na ito pala yung kabuuan o yung pinaglalagyan o samahan ng ating mga pangangatwiran. Diyan sa isipan na yan, diyan nakalagay ang lahat ng ating pangangatwiran at ang ating mga kaisipan, mga thoughts, mga saloobin. And it holds the power of the imagination. Doon po sa ating isipan, sa ating utak na ito, diyan po nagsasama-sama ang ating mga pangangatwiran, amen, our reasoning, our thoughts, mga saloobin at kaisipan natin. At hawak-hawak nitong power ng ating imagination. Doon nabubuo ang ating imagination. At ito po ang responsable para po ma-process natin ang ating mga nararamdaman. Di ba? Napakahalaga po ng isip. Ating mga nararamdaman, ang ating mga emotion na nagre-resulta po ng ating action at attitude. Amen? Uulitin ko po. The mind is the faculty of man's reasoning. This is the faculty, intindihin po natin mabuti, of man's reasoning, of ating mga pangangatwiran, at ating mga thoughts, ating mga kaisipan, ating mga saloobin. At dahil doon, hawak-hawak po nito yung mind, yung power ng ating imagination na nagiging, at dahil doon nagkakaroon tayo ng ating pagkilos, ng ating emotion, ng ating feelings. Kaya isipin po natin, kung mali po ang impormasyon na nasa ating isip, kung mali po ang naiipong reasoning o pangangatwiran na nandyan sa ating isipan, ang ating mga saloobin at ating mga kaisipan, kung mali po ito, magre-resulta po ito ng maling imagination. At dahil maling imagination, magre-resulta po ito ng maling attitude, maling action. Kaya napakahalaga po ng topic na ito. Hindi po ito basta-bastang topic. Ito po ay magdadala sa atin sa magitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa katotohanan po ng mga salita ng Diyos na atin pong dinadala, atin pong inuunawa, dadalhin po tayo nito sa tagumpay. By the way, ang sabi po ng Acts chapter 20, verse 32, gagamitin ko po ang akin pong King James Version, Acts chapter 20, verse 32. Alam niyo po, salita po ng Diyos ang gagamitin natin upang maunawaan po natin ano bang kalooban ng Diyos, kaisipan ng Diyos patungkol po sa ating mind. Ang sabi rito ng Acts 20:32, sabi po ni Paul, "And now, brethren," angat nga ngayon mga kapatid ko, sabi po niya, brethren or sisterin, pareho lang po yun. Isa po yung kapatiran na ibig sabihin nun, "I commend you to God." Ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos, sa Kanya ko kayo iniiwan. I commend you to God kasi meron po siyang mahalagang misyon na lalakarin natin. Ito nga yung mga papunta na niya sa mga huling mga yugto ng kanyang buhay, sa huling mga yugto ng kanyang mga gagawin sa Panginoon. Sabi niya, "And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified." Ang salita daw po ng Diyos, ang sabi po ng Acts chapter 10 o 20 verse 32, ay kaya daw mag-deliver
magdala sa atin ng lahat ng pagpapala at biyayang inihanda ng Diyos sa mga nagmamana nito. At tayo po yun. Isipin mo kung ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan patungkol sa topic nating ito, the power of your mind. At ang point 4 nga po is yung atin pong topic na pinangabagatan ko po na protect your mind. Isipin mo, kung maintindihan mo ang salita ng Diyos on ano ba dapat, paano ba protektahan ang ating mind, gaano ba kahalaga na ito'y protektahan. Sa magitan po ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at ito'y may i-apply mo. Ang salita po daw ng Diyos ay makapagdadala sa atin ng mga magagandang biyaya at pagpapalang nagmumula sa Diyos na itinalaga niya para sa atin. Ganun po ka-importante. Ako po'y nakikiusap sa inyo, please share the message. Please share the message. Hindi para kung ano pa man po, kundi para po makarating din sa iba nating kaibigan ang halaga po ng mensaheng ito. Now, ang sabi po ng Proverbs chapter 4, verse 23, keep thy heart. Keep thine heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Keep thine heart with all careful, sipag, with all diligence. Ibig sabihin, yung keep, actually yung keep dito, pero bago ko ipaliwanag yung keep thine heart with all diligence, gusto ko munang ipakita sa iyo yung halaga ng pagiging matyaga mo. Yung kasipagan mo. To keep your heart. Gusto ko unang pakita sa iyo, napakahalaga ng iyong attitude, ng kasipagan mo to keep your heart. Keep your heart with all diligence. Diligence means careful ka ron, masipag ka ron, talagang ginagawa mo yon, tinututukan mo. Okay? Hindi baliwala sa iyo. Keep thine heart with all diligence, for out of it, doon daw sa laman ng iyong heart, ang puso na sinasabi po rito ay hindi yung nagpapap ng dugo na organ, ang puso ay yung ating spirit. For out of it are the issues of life. Lahat po ng may kinalaman sa iyo, issue ng buhay mo, doon nagmumula sa heart. Anong connection ng utak nun? Kaibigan, kapatid, kapwa kumana ng palataya at kamanggagawa. Ang atin pong puso, ang ating spirit, ang pinakapintuan po dito para may malagay sa ating puso ay ang ating mind. Therefore, napakahalaga po ng papasok at babayaan nating pumasok sa ating isip sapagkat babagsak yan sa ating puso. Pananaligan mo yan, tama man yan o mali, at ibabalik yan sa ating isip. At tulad po ng definition na binigay natin kanina about mind, this is the faculty of our thoughts, of our reasonings, that holds the power of imagination, that result in our attitude and action. Isipin mo. So, inutusan po tayo to keep thine heart. Proverbs chapter 4, verse 23. The word keep here, na ginamit po ng Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thine heart with all diligence. Yung the word keep, na ginamit po rito ay katulad ng ginamit sa Genesis chapter 2, verse 15. Ito po ang sabi sa Genesis chapter 2, verse 15. And the Lord God took man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. So yung word na keep doon, the same lang yung ginamit sa Proverbs 4:23, keep thine heart with all diligence, nang may kasipagan at katinuan. You need to keep your heart, yung spirit mo. Sapagkat out of it is the issues of life. So yung word keep doon, para mas maintindihan po natin, ibinigay ko po sa inyo ang Genesis 2:15, yung word na sinabing, and the Lord took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and keep it. Yung word na keep ay hindi para itago. Amen? Yung word na keep implies the thought of taking care of it in a protective way and ensuring its security
against external aggressor. Hindi ko pong sabihin na ito. Ipinahihiwating po nung keep na word dito, keep thine heart, katulad ng ginamit sa Genesis chapter 2 verse 5, ipinahihiwatig po nito, ipinakikita po nito na kinakailangan daw ito'y bantayan mo. Kailangan mo itong kalingain sa intensyon na ingatan ito sa outside force na pwedeng sumira dito. So yung pinaglagyan ng Diyos sa kanila, sabi ng Lord, inilagay sila doon sa Garden of Eden to dress it upang ito ay papagyamanin and to keep it. Upang ito ay proteksyonan. Upang wag payagan, alam mo isang garden, kung hindi mo ito babantayan, magiging open yan sa lahat. Kahit na, bawa ibon, maiipot dyan, hanggang sa mapuno yan ng mga halaman na hindi mo naman gustong nakatanim. Amen? Ganon din ang ating puso. Kapag ito'y hindi natin binantayan, binayaan nating malagyan ng mga negative thoughts ang ating utak, yun ang lalago sa ating puso, babalik sa ating utak, at yun ang magkokontrol sa atin. Ganun po kahalaga yun. Kaya sabi ng Lord, kabilin-bilinan niya, keep thine heart. You need, it is your duty. It is your duty. Pakita ko po muna po sa isang version, the Good News version, the Good News Bible translation about Genesis chapter 2 verse 15. Look, the Lord God placed the man in the Garden of Eden to cultivate it and guard it. You see? Yung keep, sa ibang salin, ginamit po ng The Good News Bible, sa Tagalog ay Magandang Balita Biblia, no? The Good News Bible, ang gamit dito ay ang salitang guard it. Pag sinabi pong bantayan, guard, keep it, bantayan, guard, alagaan, proteksyonan, nagpapahiwatig po ito ng merong kalaban. Anong saysay na sabihin ng Diyos na bantayan mo yan kung wala namang kalaban? Amen? Ibig sabihin may kalaban. At hindi gagawin ng Diyos na bantayan yan para sa'yo. Amen. Come on. Lord, protect my mind. Lord, protect. Hindi pwede yun. Ang sabi ng Lord, keep it. You have to keep thine heart with all diligence, ng buong tiyaga, ng buong kasipagan. Yung pong guard na ginamit po ng Good News Bible, ito po isang military term na nagsasuggest ng protektahan mo nga ito from the attack o panatilihin mong ito'y ligtas. Kung may nagsabi sa iyo na isang bagay, may sinabi sa iyo na kumokontra po sa katotohanan ng salita ng Diyos, kaibigan, kapatid, don't try to accommodate it or reason it out. Huwag mong piliting i-entertain yung thoughts na yon na sumasalunga sa salita ng Diyos o bigyan mo ng katwiran na pwede nga mangyari o ganyan, ganyan. No. Kung ito po'y labag sa salita ng Diyos, do not accept it. It will pollute your mind. At magpo-pollute ito, babagsak mo na sa puso mo, panalaliligan ng puso mo, and out of it is the issues of life. Ang point 4 po natin is to protect your mind. Pinapaunawa po sa atin dito sa magitan po at liwanag ng salita ng Diyos. Ilang title, ilang salita pa lamang po ng Diyos ito. At binibigyan din po ng Biblia, guard your heart with all diligence. Dapat mo pong ma-recognize, uulitin ko, God is not going to guard your heart for you. You are the one who is responsible for guarding your heart sa pamamagitan ng pag-iingat sa papayagan mong masaksak sa iyong utak.
Huwag mo basta tatanggapin ang mga bagay na sinasuggest ni Satanas. Huwag mo isipin ang kaisipan mo, kaisipan ni Satanas, no? Magsasuggest po siya dyan. Minsan magigising ka na madaling araw. Wala ka namang iniisip, ngunit meron kang suggestion na detect sa iyong isipan na kawawa ka naman, mamamatay ka na lang ng naghihirap, hindi mo na mararanasan ng masarap at maayos na buhay. Kaibigan, lahat ng yun ay kasinungalingan. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, I know my thoughts and plans for you. Pwede po ba? Panaligan naman natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Remember, Acts 20:32. Ang salita po ng Diyos ay ang magdi-deliver sa atin. Ibig sabihin kapag ang salita ng Diyos ay yung salita ng Diyos ang in-entertain natin sa ating puso. Ito po'y aakyat sa ating utak muli. At dahil umakyat sa ating utak, pinanaligan ng ating puso, ito po ay mag-aayos ng ating isipan at magdadala sa atin sa magandang umaga. Magandang mood. Remember, our mind is the faculty of our reasoning na nagre-resulta sa ating mga imagination at nagbibigay ng ating, amen, reaction. Amen? Ganun po kahalaga yung mind. Kaya ito'y binigyan po natin ng napakahalagang pag-aaral. Nasa iyo po ang responsibilidad para gawin ito. At ang maganda po nito, kaibigan, kapatid, kapwa kumananampalataya at kamanggagawa, hindi po tayo binitin ng Diyos dito. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, sisteren. Ibig sabihin, lalaki at babae, finally, brethren, kapatid. You see, mananampalataya. Unang-una, paano ba natin naging kapatid ng bawat isa? Dahil binigyan tayo ng karapatan ng ating Panginoong Hesukristo na maging anak ng Diyos nung tanggapin natin siya. Kaya po tayo magkakapatiran. Ano man ang church na dinadaluhan mo, ngunit totohanang tinanggap mo si Jesus. Ano mang bansa ikaw, ano mang lugar, ano mang apelyido, ano mang pangalan ng church, saan ka man, kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon, we are brothers and sisters. Kung hindi mo pa ginagawa yon, tulad ng kaibigan mo na ipinasa mo sa kanya ngayon at ngayon na ipasa na sa iyo, mamaya po gagawin natin yung pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po yan. At hindi ko po yan titigilang every gawain. Gagawin po natin ang pagtanggap sa ating Panginoon sa mga hindi pa tumatanggap. Kung natanggap mo ng Panginoon, praise the Lord. Pwede mo namang ulitin yun, hindi para uli i-confess, kundi para, di ba? Pagsabay din sa sino mang pagsuporta sa kaibigan mo o pinagpadalahan mo ng message. Now listen, Philippians 4:8, at dito na po tayo magtatapos. Finally, brethren. Siya nga, nag-final na. Finally, brethren, whatsoever things are true, okay? Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there is any praise, think of these things. 8. Sabi niya, finally, sa katapos-tapusan, mga kapatid, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, I am using King James Version, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, excellence, and if there be any praise, think on these things. In other words, let these thoughts, yung 8 binanggit na yun, let these thoughts occupy your mind and control your thinking process. Grabe, ang galing ng Lord. Paano ka malulupay-pay niyan? Kung sa liwanag ng salita ng Diyos ay naigagayad ka niya.
Babasahin ko po sa inyo. Sa Tagalog ng King James Version. Kaya nga, mga kapatid, Philippians chapter 4, verse 8. Verse 8 tayo. Finally, brethren, Tagalog, katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, true, anumang bagay na kagalang-galang, honest, anumang bagay na matuwid, just, anumang bagay na malinis, pure, anumang bagay na kaibig-ibig, lovely, anumang bagay na mabuting ulat, parang card, di ba? Magandang good report. Good, hindi bad report. Mabuting ulat, good report. Kung may anumang kagalingan, good, if there is any virtue, magaling. Excellence, kagalingan. At kung may anumang kapurihan, kung mayroon daw kapurihan dyan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin nga niya, pahintulutan mo, bayaan mo na ang mga bagay na ito, ang mga bagay na ito, ang mga bagay na katotohanan, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat, may kagalingan or virtue or excellence. Kung ito ay may kapurihan, yun ika ang ilagay mo sa iyong isip. Ito ika ang bayaan mong kumontrol at mag-okupa. Ang pumuno, mag-okupa, mag-occupy ng iyong thoughts. Ng iyong mind, ng iyong isipan. At hayaan mo ito rin ang mag-control ng iyong thinking process. Kung paano mo pinoproseso ang isang bagay. Ibig sabihin, sinabi ng, sa panahon ngayon, nung una pong magkaroon ng mga sakit-sakit na yan, ng pandemic na yan, natatawa po ako sa iba na nagmamakaawa sila yung mga nakikita ko sa post, mga manggagawa din. Sabi niya, Panginoon, magandang patotoo ito. Pagalingin niyo po itong nagkaroon ng virus na ito. Sabi, magandang patotoo. Natatawa po ako sapagkat normal lang yun eh. Nagkaroon ng sakit. Pero kinakailangan ito yung maikorek. At noon pa mang una, tinuro natin ang awit 91, hindi tayo nataranta sa virus na yan. Sapagkat alam po natin ang gagawin. At hindi po ako nagyayabang sa buong The Life Giving Spirit Church po. Pinanghawakan po ito. At sa mga kakilala ko, alam niyo, kayo po. Pinanghawakan niyo pong katotohanan ng salita ng Diyos. Itong binayaan niyo mag-control sa inyo. Anong naging resulta? Hallelujah! Buhay, kagalingan, kalusugan. Ito daw mga bagay nito, ito daw ang bayaan mo mag-control ng iyong thoughts. Halimbawa, sinabi ng test. Ito yung positive na pangit no? Positive ka. Tulad nga nung ginamit kong patotoo na medyo natakot kagad yung isang tao, ngunit pwede namang ang salita ng Diyos. Okay, totoo, true. Katotohanan. Sabihin natin, katotohanan, ayon sa result. Ayon sa galing ng doktor na kanyang pinag-aralan at hindi naman natin pwedeng tawaran yung kagalingan nila sa kanilang ilang taong pag-aaral. Totoo. Fact. May resulta, merong katotohanan, merong patotoo ng siyensya. Na nagsasabing ikaw nga ay positive. Ngunit hindi naman ganoon ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, tulad nga na naging tanong ko minsan, ako'y halimbawang may symptoms ng ubo. May nakikita kang sipon na tumutulo. Nadidinig mong ako'y umuubo. At hinipo mo ko, ako'y mas mataas ang temperature ng aking katawan kaysa 37.
Anong meron ako? Sabi nung iba, Pastor, meron kang sakit. Maaring meron kang virus. Sabi ko, hindi. Ayon sa salita ng Diyos, meron akong kagalingan. Palapakan natin ng Lord. Amen? That's the truth. And because of that, yun ang kokontrol ng aking katauhan. At yun ang mangyayari. Sabi po ng John 17:17, Thy word is truth. Therefore, fact versus truth, doon ako sa truth versus fact. Amen? Katotohanan, sinabi halimbawa. Katotohanan, may nararamdaman ako limbawang masakit sa aking ulo. But the truth is, the fact, may fact. Napatunayang may katibayan. The fact is, tumutulo ang nagra-running nose ako, mas mataas kaysa 37 ang temperatura ng aking katawan. But the truth is, by the stripe of the Lord Jesus Christ, I am healed. Amen? Yun na, doon ako lalakad. So, hindi ako madadown. Hindi po ako madadown. Sapagkat kung ano ang maganda, true, honest, just, pure, lovely. Minsan kasi, totoo. Pero hindi naman kaibig-ibig eh. Diba? Hindi magandang patotoo. Huwag tayong mag-settle doon. Doon tayo po sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sinisigurado ko po sa iyo, hindi ka mapapariwara. Lahat ng bagay nangyari at naganap dahil sinabi ng Diyos. Ang mga planeta, ang mga araw, ang araw, ang buwan, ang mga stars sa kalawakan ay hindi nawawala sa kanilang pwesto sa isang kadahilanan. Sabi ng Diyos, diyan ka. Amen? Di ba nung gawin ng Diyos? Tsak, sabi niya, diyan ka, diyan ka, diyan ka. Hanggang ngayon, nandun sila sa posisyon na yun, walang naghahawak sa kanila. Hanggang ngayon, nandun sila. Ang tanging dahilan kung bakit sila nananatili doon dahil yun ang sabi ng Diyos, diyan ka. Very powerful ang word. Kung yan ang babayaan mo mag-control na yung thoughts and thinking, maging maganda ang resulta. So again, point 4 po natin is protect your mind. It is your duty. Ang maganda nun, ipinakita sa atin kung paano natin ito mapoprotektahan. Think of all these things. Philippians 4. Mga kapatid, kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Kristo, napakahalaga po na tanggapin mo siya ngayon. Sapagkat ito po ang unang pinakamahalagang dapat mong gawin. Actually, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Ang pagtanggap sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8, kung naibigay ng Ama ang kanyang anak, at tinanggap mo naman, so nasa iyo siya, ano hindi niya kayang ibigay ang lahat kasama ng kanyang anak? Ibig sabihin, ang lahat ng iba pang kailangan mo ay package na yan, nakapackage nung tanggapin mo si Jesus. Kaya napakalaga pong sabihin mo panalangin ito in English. From your heart, O Lord God, I believe with all my heart in Jesus Christ, Son of the living God. I believe He died for me, and God raised Him from the dead. I believe He is alive today. I confess with my mouth that Jesus Christ is the Lord of my life from this day. Through Him and in His name, I have eternal life. I am born again. Thank you, Lord, for saving my soul. I am now a child of God. Hallelujah. Amen. Congratulations! Kung ginawa mo yan, you are a child of God at magagawa mo na i-apply ang salita ng Diyos. Why? Because para sa iyo ang kanyang salita. So muli, dito po muna tayo magtatapos para po sa ating programang Cheer Up, The Word Works program. At huwag po natin kalimutan, you can cheer up. Why? Because the Word works. You are blessed. Bye-bye!